ni Senator Amy. Ito yung sinasabi kong, anong rules dito banda? Anong rules daw? Pwede ba yon? Strict adherence namin sa law. Note ha, paulit-ulit. Sabi Senator Tito Soto, no, paraphrase, but basically sinasabi niya, anong rules? Ayaw nung technicality. Gustong gawin entertainment yung impeachment rather than trial. Gulat na gulat ako, pinangalawahan to. 'Di ba nung last session, last trial date, sabi parang basically in a lawyerly way ni Senator Pangilinan. Lawyer siya eh. 'Di ba? Alam naman niya that there is procedural due process. So sabi nga po sa akin ng isang pulis, sir, pinarating sa akin, sir, buhay namin, araw-araw tinataya namin. Nandun sa kalye, huhulihin namin. Ilan beses kami pababalik-balikin sa korte. Ilan buwan yon, umaabot ng taon. Tapos biglang makakawala, tatawanan kami on a technicality. Tapos manunod kami ng impeachment, sasabihin, impeachment to, wag tayong technical, Vice President. So ano pa kaya yung ordinary pickpocket? Ano pa kaya yung ordinary na mga salisigang, mga nambubog? Paano pa yung mga nambabastos sa ating mga kababayan sa kalye? Technicality, hindi importante. Bakit sa korte importante ang technicality? Guys, gusto din namin matapos ng impeachment, but it is a trial. It is a court. So we have to act that way. Kaya gulat na gulat ako that a lawyer will speak that way. Having said that, balik tayo kay Erwin Tulfo. So sabi niya, ngayon, relax lang, relax. O, kayo po sumagot. Relax daw, dating tayo dyan. So ibig sabihin, hintayin natin timing nila sa flood control. At marami na naman daw nakakasuhan. Okay, remember, I'm the only one, at least I remember, at that level, Senator Patas, na nagsabi, siguro sa laki ng problema na to, sa magnitude ng corruption na to, at sa dami ng kasali dito, baka maganda yung buong generation natin ng politiko mag-resign at isang eleksyon bawal tayong tumakbo lahat. Tahimik si former Senate President Drilon, tahimik. Former Senate President Coco Pimentel, tahimik. Si former Senator Dick Gordon, tahimik. Lahat sila tahimik. Yung wag muna tayong tumakbo. O nung naging Senate President ako, talking head sila. Pare-pareho ang tahol. Kung ano sabihin ng Malacanang, pag sinabi ng Malacanang tahol, tahol naman ng tahol, di ba? So, makikita nyo, ganito din po pagdating sa flood control. Sabi po ni Senator Erwin, ano na ba ebidensya? Sino na bang witnesses? Sobra naman ikaw, Senator. Alam mo, pumunta ka sa radio o TV booth mo, papilain mo ang taong bayan, baka isa-isa kang kung ano sabihin sa'yo sa mukha mo. First and foremost, sinabi ng ombudsman, pwedeng gamitin yung sa 18 Marines, di ba? O, tapos iniisa-isa pa. Napakinggan nyo pa kahit once. Hindi, dinidismiss nyo na. O, pangalawa, yung sinasabi po na Bersamin files. O, hindi naman nag-testify na eh. Pati yung key witness na ginagamit ng gobyerno ngayon, nung sinabing umabot hanggang sa presidente, ang sagot, si Senator Lacson na, hindi na yung witness ang sumagot. Okay, sinabi natin po sa mga ahensya ng gobyerno, pati DPWH, mag-submit sa atin. Ano ba talaga ghost? Ano po ang mali lang ang pagkagawa? Alin ang substandard? Hanggang ngayon, sinabit ba sa atin? O yung ICI ba, yung NBI, yung DPWH, lahat sila nag-imbestiga, sinabit ba sa atin? Mag-iisang taon na. So pagkakakampi, may pagkakataon na ayusin muna para hindi magmukhang ghost. Ganun ba? O yun ang lumalabas sa internet, sa lahat ng discussion. Kung yan ay 1, 2, 3 buwan, pinagtatanggol ko pa kayong lahat eh. Ang problema hindi na eh. Mag-iisang taon na. Inventory lang. Maglabas lang kayo. Ano ang budget ng 2023, 24, 25? Saan napunta yan? Nagawa ba? Hindi. So, pagdating po sa witnesses, marami po. Siguro kung 4-5 hearing lang po, nakapila na yan. At even kung gamitin natin witnesses yung DOJ at saka yung NBI, DBM, may lalabas dyan. Ang problema, tatamaan si Senator Erwin. Diba? Kaya nga kinakanti-kanti, medyo pinopoke bear ni Senator Lacson nung umpisa yan sa isang kontraktor.
and then syempre sa party list nila. So napakarami yan. I won't go into details now, but I want you to think about this weekend. Anong KKK ang gusto nyo? Kuyog, kaso, kulong, or katotohanan at bansa? We have choices. Be active, discuss, kumilos po. Parating na po talaga yung panahon na basta't kala, mga kababayan. Yan na po talaga ang pattern. Kuyog, kaso, kulong. Yung kaso po na yan, targeted na po yan, weaponized na yan. Kahit ano sabihin mo, di kahon na yan. So, ganyan din po sa impeachment. Sabi nila, 2/3, 16. Tingnan nyo po, tingin ko hindi pa tapos yan. Tingin ko may panghihilot pa na mangyayari dyan. Last, bakit yung timing? Kasi po, dapat Wednesday yung botohan, ginawang Monday, dun sa subpoena nung records ng Anti-Money Laundering Council, ng BIR at bangko. Napaka-importante to. Sa impeachment po, both ni President Erap at sa impeachment ni Chief Justice Corona, the bank records like this played a crucial role. Ang problema, pinag-uusapan pa namin whether it's a fishing expedition or kung it passes the test ng pagiging definite, no? Kung ano po yung particulars na hinihingi. So sabi nila, hindi, basta katotohanan, ilabas na. O di ba ang daming tumaas ng kilay nung sinabi ni Senator Erwin na yung 400 million sa more or less, yun yung narinig kong amount. Now is amount na yan, kinita niya nung nung media. Nagsalita si Jason sana, napakatagal niya sa media and he was on prime time. Wala pa siyang isang media na ganun. So pwede na ba natin patawag ang BIR ang Senator Erwin, pwede naman at Lacson, ano yung I didn't really pay that much attention pero parang dumoble yung salin tapos negosyo. So, to explain siya kahit walang nagtatanong. Pero ang tanong ko, ngayon ba pinapakuha natin yung AMLAC, yung pinapakuha ba natin yung BIR records niya, yung bank records, or pinapapaliwanag muna natin? Yan ang isang pinag-uusapan ngayon Kaya tayo dinidistract, 'di ba? So unang nagdi-distract NBI, sausaw ka agad yung DOJ, etong ombudsman pinipilit kong respeto pero sausaw na din na naman. And then afterwards ang Malacanang kung ano nang sinasabi, hindi kasali diyan yung kakampi nila, kasali yung kakampi. Hindi daw kasali pero sabi ng ombudsman bubuksan ulit. So just do your job and I will honor you kung tama, 'di ba? Pero kaya sumausaw kaagad yan si Erwin. Inutusan din ni Senator Lacson. Bantayan nyo sa impeachment. Yung pag nagtitingin na, ikaw naman, salita ka. Diba? So, happy weekend. Just like me. Itanong natin, who let the dogs out? Yung attack dogs, nandyan So, once na nandyan na yung Akala ko nakamute pala ako. Sorry. So, ayan po, napakinggan natin yung sinabi ni Senator Alan. Who lets the dog out? Ano po ba ang gusto natin talaga, mga kababayan? KKK. No, KKK. Kuyog, kulong. Grabe, no? Meron pa yung isa. KKK. Ito yung tanong. Bakit laging sinusulpak ni Senator Cayetano itong kampo ng new majority na kampo ni Lacson, Soto, Erwin at iba pa? Bakit? Laging yun na lang yung pinapahayag niya sa social media. Alam niyo ba kung bakit? Pakilagay niyo lang po dyan sa baba. Kasi nakikita ko dito na parang iniipit din siya, mukhang ayaw nilang may nagtatanong na attorney diyan sa Senado. Tingnan niyo si Senator Marcoleta, 'di ba?
mahilig magtanong, mag-usisa na nababase sa batas, sa ligang batas. Sinasabi nilang nagmamagaling, nagpapahaba ng proseso, paulit-ulit. Yan po yung ibang naririnig natin. Pero kung tingnan mo yung paliwanag nila, iyon ang trabaho nila na dapat sumasang-ayon sa Constitution. Di ba sabi niya, paraphrase niya, na si Soto nagsalita diyan mismo sa hearing na nakinig din po ako, na anong rules anong gusto niya gawin nilang parang hindi na sundin yung rules, yung technicalities, kasi ang Pinoy daw ay mahilig sa entertainment. Ano yon, Itbulaga? Entertainment. Okay. Sige, i-comment nyo lang po dyan sa baba kung ano yung alam nyo na bakit hindi matigil-tigil itong bangayan nitong Senator Alan at Senator Lacson, Senator Soto, Senator Erwin. Ito yung pinaliwanag niya kanina. Basahin natin. Hindi natin masyadong patagalin itong live kasi abangan natin yung si Matibag. Diba? Okay, comment yun lang po dyan sa baba para mabasa natin. At tutulong na lang po tayo sa kahit sa konting pahayag, reaction, no? Kung ano ang pulso ng taong bayan. Sa mga sumusuporta sa flood control na imbestigahan, pa-subscribe, pa-like, pa-share, and suportahan din po natin itong si Senator Alan kasi yun yung advocacy niya for transparency. Hindi lang naman po yung flood control lahat po imbestigahan. Basta maging tama yung transparency and accountability, i-apply sa lahat, hindi po sa iilan lamang. Okay? So maraming salamat po sa inyo. And God bless you. Paki-support lang po yung ating upload. Okay? So ayan po, shout out po kay Surina and sa lahat po ng manonood. Mag-iwan po